Hindi niya alam kung ano ang ginawa her awake but she did. Ilang minuto munang sinanay niya ang mga mata sa dilim, tanging ang lampshade lang sa side table ang bukas na ilaw sa kanyang silid. Hindi niya maalala kung anong oras na siya nakatulog kanina, or was it yesterday. Marahang napaupo siya sa kama, she heard something, ungol ba yung narinig niya, as if someone's in pain. Bumangon siya mula sa kama at tumungo siya sa pinto at lumabas ng kanyang silid. Pagkalabas niya ay mas lumino ang tunog na nagpagising sa kanya, mahabang pasilyo ang bumungad sa kanya pagkalabas ng kanyang silid. Ang tunog ay nagmula sa silid sa kaliwang bahagi mula sa kanya. Lumakad siya palapit dito, dahil sa katahimikan ng gabi ay rinig niya ang tunog. She tried to open the door, nakapagtataka, hindi ito nakalock. Madilim na silid ang bumungad sa kanya, she walked inside, pagkapasok ay isang sitting room, may malaking flat-screen TV na nakasabit sa dingding, may sofa na kulay gray at may maliit na personal ref. Napalingon siya sa pinagmumula ng tunog na ngayon ay mas naging prominente na, a bureau acted as a divider between the sitting room and the main bedroom. Mula sa kinatatayuan ni Chantel ay naaninag niya ang isang balto na pabaling-baling ng higas sa kama, at hindi niya kailangang hulaan kung kaninong silid siya andoon. Pagkakita kay Hector ay dali-dali niya itong nilapitan. Sir, tanging liwanag ng buwan na tumatagos mula sa beranda ang ilaw sa silid, she saw him wriggled his hand with the bandage, sir, muli niyang gising dito. He opened his eyes, butil-butil ang pawis nito sa noo, ngayon niya lang napuna that he was naked from waist upward, he is wearing nothing except for a boxer, at kahit sa liwanag lang ng buwan ay naaaninag niya ang katawan nito. Siya ay payat at matipuno. Sir, are you in pain? Tanong niya dito at yumuko siya upang tingnan ang kaliwang kamay nitong may injury. But before she could do that ay umangat ang kanang kamay nito at hinakawan siya sa kanyang batok, he pulled her nearer to him, letting her lie down on his side. Nagulat siya sa ginawa nito but before she could react ay bumaba na ang mukha nito sa kanya, she knows he would kiss her ngunit anumang pagtutol niya ay nakulong na sa mga labi niya. He kissed her, and shock was understatement sa nararamdaman niya sa ginawa nito, she felt his lips moving, tasting every corner of her lips, hindi siya makahume sa kinalalagyan niya. Ni hindi niya matugan ang mga halik na iginagawad nito, half of his body was covering her, ang kanang kamay nito ay nasa ulunan niya, supporting his weight. Naitugod niya ang mga kamay sa dibdib nito, ngunit parang walang lakas ang mga iyon, the kiss lasted for how many minutes until she felt him moving his groin, letting her feel his hardness. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Chantel ng damay kitang ibabang bahagi ng katawan nito sa kanya. Abruptly, she pushed him away. Saka biglang napababa ng kama. She heard him let out a muffled groan. Slowly, he opened his eyes. As he did so, gulat itong napatitig sa kanya. Chantel, he looked at her in surprise, na para bang ngayon lang nito napagtantong nasa silid siya nito, what are you doing here? Nagdikit ang mga kilay niya, ito ba ang paraan nito para makalusot sa pananimantala sa kanya? Hinalikan mo ako, gulantang niyang wika dito, dahan-dahan ang ginawa nitong pagupo. You are the one who is in my room, what are you doing here? Well, you are welcome Mr. Tesoro, sarkastiko niyang pahayag. Hindi man lang ba ito hihingi ng paumanhin sa ginawa sa kanya, pumunta ako dito dahil narinig kitang dumadaing, as if in pain, and the last time I checked, I am your newly hired private nurse, so I need to check on you. Walang ekspresyon ang mukha nito nang titigan siya, but you kissed me instead? She added in almost a whisper. So, I have kissed you, does it matter, don't you find it sensual, or you rather prefer my father's kisses, wika nito habang nakatiimbagang para sa huli nitong tanong. Pinamulahan siya ng mukha sa tanong nito, hindi niya lubos na maisip kung paanong ang isang tulad ni Don Emilio ay may isang anak na ganito. Are you always this insulting? Hindi mo na ginalang si Don Emilio. Tumayo ito mula sa kama, uncaring if his body was exposed to her. Ikaw. Nirerespeto mo ba ang pamilya ng iba? Listen Mr. Tesoro, lahat ng iniisip mo sa amin ng ama mo ay walang katotohanan. I am not his mistress, sila ni, she stopped in mid-sentence. Sasabihin niya ba dito ang totoo? Ang lahat ng natuklasan niya sa diary ng nanay niya, pagkatapos ay ang nanay Veronica niya ang pag-iisipan nito ng masama. Paano niya ipapaliwanag dito ang totoo na hindi naman ang pangalan ng ina niya ang madedawit? Anong Chantel, nawala ang dila mo, nakakainsulto niyang sabi. You already have your low opinion towards me, and until now,
Hindi ko maintindihan kung bakit ako pa ang kinuha mong private nurse, when your hatred towards me is so obvious, wika niya. Hindi niya na hinintay na makasagot ito, lumabas siya sa silid nito at tinungo ang silid na inookupa. Nailapat niya na ang pinto ng kanyang silid pasara, sumandal siya doon at mariing pinikit ang mga mata. What now, palagi niya nalang ba sasaluhin ang mga insulto nito sa kanya, dahil lang sa maling akala nito? Paano pa niya mababago ang masamang tingin nito sa kanya? For sure, ang nanay niya ang lalabas na kabit ng ama nito kung nagkataon. Kung ang pagbabasehan ay ang oras na ginugol ng dun sa kanila lalo na mga panahong nagkasakit si Veronica, and all the money that he spent for her mother's medication, idagdag pa ang pagpapaaral nito sa kanya. Malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Chantel, kung buhay sana si Don Emilio, maipapaliwanag niya dito at sa pamilya nito ang totoo. Hindi sana siya mahihirapan sabihin sa mga ito ang nalaman niya mula sa diary ng ina. Pagkalabas ni Chantel ng kanyang silid ay napabuntong hininga si Hector, binuksan niya ang personal ref na nasa silid niya and got a canned beer from it. His hand was aching a while ago, napuwersa niya itong gamitin kanina nang magpalit siya ng damit and unconsciously ay napapadaing siya sa sakit. Doon siya nagising at nagulat siya nang makita siya sa loob ng kanyang silid. Hindi niya napigilan, napakalakas ng pagnanasang halikan siya kaya siya mismo ay hindi makalaban, at nang makabawi ito at inakusahan siya ng paghalik sa kanya, nagkunwari lang siyang hindi niya alam ang nangyari. Damn that woman, until now ay nalalasahan niya pa ang malambot nitong mga lobby, her scent still linger in his room, na para bang nag-iba na ang aura ng silid niya dahil sa naging presensya nito. He looked at his bed, he can't help but imagine the things that they could have done more than just kissing. But his traitor groin reacted just by thinking of her lips and body, her on top of his bed with him. Inisang lagok niya ang laman ng lata ng beer, and when it was empty ay pabagsak niya itong inilapag sa mesang andoon. He walked towards his bed and lie down on it. Hindi siya dapat makaramdam ng ganito, especially sa babaeng yon. Lusting after her should be the last thing on his mind, for all he knew ay nagawa na nito yon ng kanyang ama. Dahil sa naisip ay napaigting ang kanyang mga panga at napapikit ng mariin. He was hating her more because of ang makabalik sa pagtulog. Pasado 8:00 na nang magising siya kinabukasan. She should have waken up earlier. Ngayon ang simula talaga ng trabaho niya bilang private nurse ni Hector Tesoro, but what happened last night naging mahirap para sa kanya na maging komportable sa kanyang bahay. Dahilan yun upang halos hindi na siya makabalik sa pagtulog. Pagkagising ay naligo siya at nagbihis. She chose to wear a skinny jeans that emphasized her legs. She paired it with light pink blouse. Hinayaan niyang nakalugay ang basa niya pang buhok. Pagkatapos bigyan ng huling tingin ang sarili sa salamin ay lumabas na si Chantel ng kanyang silid. Tahimik ang hallway ng second floor. Pagkalabas niya, tiningnan niya ang pinto ng silid ni Hector. Gising na kaya ito, o katulad niya ay tinanghali din ito ng bangon? Nang maalala ang halik na ginawa nito sa kanya kagabi, ay dali-dali niyang tinungo ang hagdan para bumaba. She headed to the dining room. Ngunit sa bakana ay napahinto siya ng lakad papasok. There he was sitting like a king. Engkaupo ito sa kabisera ng mahabang mesa while sipping his coffee. Sa mesa ay may nakahain ng almusal. She saw fried eggs, hotdog, fried rice and toasted bread. Ngunit isa man sa mga yon ay wala itong sinandok sa platong nasa harapan nito. He only took his coffee while doing something on his laptop. Nagtatrabaho ba siya ngayon? Napabuntong hininga siya. Nilapitan niya na lamang ang counter na nasa kanang bahagi nito. On her peripheral view, ay nakita niyang sinundan siya nito nang tingin nang mapansin nito ang presensya niya. Ngunit hindi niya ito pinansin. Bagkus ay tiningnan niya ang mga gamot nitong nakalagay sa isang medicine kit sa may counter. Kahapon bago siya magtungo sa bahay nito, ay nakipagkita siya sa doktor nito. Sa tulong na rin ng sekretarya ni Hector, she made sure na alam niya ang mga gamot na kailangan itong inumin at ang tamang oras para sa mga ito. And based from her records ay may gamot itong kailangan inumin pagtungtong ng oras ng 8:00, ngunit wala man lang kinain ang magaling na lalaki, and she remembered him drinking wine on her first day on his house. Hindi man lang ba naisip nito na may mga gamot itong kailangang inumin? With that thought ay nilinggan niya si Hector. Matatalim na tingin ang binigay niya dito habang nakayuko ito sa sariling laptop, but as if on cue ay bigla itong lumingon sa kanyang direksyon, at nahuli siya nitong masamang nakatitig dito. Biglang binawi ni Chantel ang mga titig mula rito and focused on the medicines. Later that day ay nakatambay sa may pasyo si Chantel. She has nothing to do. Si Hector, sa kabila ng pinsala nito,
ay patuloy pa rin sa pakikipag-negotiate sa kumpanya ng mga ito, through cellphone and his laptop, at totoong nababagot siya. Kung iisipin ay mukhang hindi naman ito kailangan ng private nurse, wala naman siyang kailangan gawin kundi i-remind dito ang oras ng pag-inom nito ng gamot. Unlike Mr. Montalbano na kailangan niyang i-assist sa pagkilos especially sa therapy nito. Habang nakaupo sa may pasyo ay iniisip niya pa rin, kung bakit kailangang siya pa ang kunin nito bilang private nurse. Plinano ba nito para ipamukha sa kanya ang inaakala nitong relasyon niya sa ama nito? Tunog ng nabasag na kung ano ang pumutol sa daloy ng iniisip niya, nagmula sa library ang tunog na kanyang narinig. Dali-dali siyang tumayo at pumunta sa library. Tuloy-tuloy niyang binuksan ang pinto nito at pumasok sa loob. She saw scattered pieces of broken vase. Sa swivel chair ay nakaupo si Hector na nilingon siya nang binuksan niya ang pinto. What happened? Tanong niya dito. Hindi ito sumagot, sa halip ay sinapo ng kanang kamay ang noo nito. Sumasakit ba ang sugat mo sa ulo? Nag-aalala niyang tanong habang naglalakad palapit dito. She checked on him, akmang hahawakan niya ang bahagi ng ulo nito na may sugat, nang iiwas nito yun mula sa kanya. Hindi mo kailangang gawin yun, paangil nitong wika, kailangan ko, ako ang iyong nurse, remember, aniya dito at sapilitang hinawakan ang noo nito. She checked on his stitches, nang masigurong hindi naman yun nagalaw, ay inayos niya ulit ang bandage nito. She was not aware how close he is to her, ngunit nang bumaba ang titig niya sa mukha nito ay napansin niyang sa mga labi niya nakatutok ang mga mata ng binata. She refused to meet his eyes, she got conscious. Iniisip ba nito ang namagitang halik sa kanila kagabi? Pumasok ba sa isip nito yun habang nakatitig sa kanyang mga labi? Disimuladong lumayo siya mula sa binata at tumayo ng tuwid. Tatawagan ko si Dr. Garcia to check on you, and I think it is better if you stop working first. Mas maiging hintayin nating maghilom muna ang sugat mo. Suhestyon niya dito. I do not need your advices, then talk to your doctor, but I assure you, iyon din ang sasabihin niya sa iyo, mas matigas niyang sambit. Acting so caring, Miss Ilustre, tanong nito sa panunuyang tono. Actually yes, nauutal niyang sagot dito, trabaho ko pagbibigay ng mga serbisyo sa pangangalaga sa mga may sakit. Tumayo ito mula sa pagkakaupo sa swivel chair. Really? Tell me, what other services did you offer to my father? Pinamulahan siya ng pisngi sa nais ipahiwatig ng tanong nito. Bago pa man makapag-isip ng isasagot dito ay umangat na ang kanang kamay niya at dumapo sa kaliwang pisngi nito. But she regretted what she did afterwards. Sumasakit ang injury nito sa ulo. Matalim ang mga mata nito nang lumingon sa kanya. His stares were enough to make her step backward. I'm sorry, sir, aniyang diniinan ang pagkakabanggit ng sir, but I think you crossed the line. Ilang beses ko bang sasabihin sa iyo na hindi ako nagkarelasyon sa ama mo? Magkadikit ang mga kilay na hinarap siya nito. Paano mo ipapaliwanag ang nangyari 4 months ago? Ano ang ginagawa mo sa Tesoro Company that time? Hindi siya makaapuhap ng sasabihin. Can she tell him na gusto niyang pasalamatan ang ama nito dahil sa pagpapaaral sa kanya, at sa pagpapagamot sa ina niya? He would surely think na talagang tumatanggap siya ng pera mula kay Don Emilio. How can she explain everything to him na hindi malalagay sa alanganin ang ina? She needs to protect their mother's name. That is the least she could do now that she is gone. Hanggang hindi niya dito napapaliwanag ang nakaraan ay siguradong masama ang magiging tingin nito sa kanyang ina. And she didn't like that to happen. Mas gugustuhin niyang siya ang pag-isipan nito ng masama, not her mother. I don't give a damn about your opinion, Sir Hector, just let me do my job nang sa gayon ay matapos ang kontrata ko sa iyo, then, we can go on separate ways, aniya bago lumabas ng library. Nang gabing ang iyon ay dumating si Dr. Garcia, sinuri nito si Hector at ang mga sugat ng binata. Take some rest, Mr. Montalbano, masyado mong pinupuwersa ang katawan mo sa pagtatrabaho, wika ng doktor habang ibinabalik ang stethoscope sa dala nitong bag. Nasa bahay lang po ako, Doc, wika ni Hector. Yes, pero nag-iisip ka pa rin at pinoproblema ang tungkol sa trabaho, which is not okay. Why don't you take some vacation first and let your wounds to heal? Napakalaking pasasalamat na natin na ganyan lang ang natamo mong pinsala mula sa aksidente, Mr. Montalbano. Hindi niya makuhang sumagot. So, Chantel was right. Maya-maya ay nagpaalam na si Dr. Garcia. Umakyat si Chantel sa kanyang silid para kunin ang gamot niyang dapat inumin ng oras na yon. Pagkatapos inumin ay hinarap niya ito. Be ready tomorrow, Chantel, may awtoridad niyang wika.
Para saan, sir? Nagtataka nitong tanong. You are right, Dr. Garcia advised me to take some rest, so, I am leaving for vacation. She looked at him, confused, and you are coming with me. What? Naglalakihan na mga puno ng nyog ang nakikita ni Chantel sa daan. Kung gaano nakatatanda ang mga punong iyon ay hindi niya masabi tirik na ang sinag ng araw, ngunit dahil sa mga puno ay halos hindi ito maaninag. Kanina pa sila lumiko sa isang daan na papasok sa kanilang pupuntahan, ngunit ilang kilometro na ang tinatahak nila, ay hindi pa rin matano ni Chantel ang ranchong pag-aari ng mga tesoro. They are heading to Rancho Tesoro, ang lugar na napili ni Hector na puntahan nang mag-advise ang doktor nito na magbakasyon muna ang binata. Hindi niya gustong sumama, but she does not have a choice. Private nurse siya nito at kailangan niya pa rin itong samahan kahit labag man sa loob niya. How could she handle being with him if he would only hurl insults at her? Pero mas pipiliin niya na siya na lang ang insultuhan nito kaysa sa nanay niya. Napabuntong hininga si Chantel, hanggang kailan ba matatapos ang kontrata niya sa lalaking ito? What was that for? Binawi niya ang tingin sa salaming bintana ng sasakyan nito, at lumingon kay Hector nang marinig niyang magsalita ito. Nakakunot ang noo nito habang nakatitig sa kanya, magkatabi silang nakaupo sa backseat ng sasakyan nito. What? Maang niyang tanong. Para saan ang malalim mong buntong hininga? Paglilinaw nito sa tanong, nothing, nauutal niyang sagot. Bumalik ang tingin nito sa daan. You don't have a choice but to come with me. You are my nurse, remember, he said while twisting his lips upward. Wala akong sinasabi. You are so transparent, Chantel. Alam kong labag sa loob mo ang sumama sa akin, hindi ba? But you have signed the contract. Hindi mo kailangang ipaalala sa akin yun parati. Suriin wika niyang nauubos ang pasensya. I am so willing to work for you as your nurse. Kung hindi lang, hindi niya na itinuloy ang sinasabi, bagkus ay itinoon ang tingin sa labas ng bintana ng sasakyan. Sa salamin na bintana ay nakita niyang lumingon ito sa kanya. Kung hindi lang ano, Chantel, he asked, demanding for an answer. Hindi niya maintindihan ngunit bakit nahihirapan siyang kausapin ito. She found him so intimidating, hindi pa siya nakatagpo ng isang tao na kasing laki, nakakatakot na figure gaya niya. Hinarap niya ito, sisigat na lamang siya nang matigilan. Pumasok ang sinasakyan nila sa isang malaking arko kung saan nakalagay ang Rancho Tesoro. So this is their ranch. Sa magkabilang panig ng daan ay nagtatayugang mga puno pa rin ng nyog. Hail hilera, sa dulo sa may kanang bahagi ay meron ding mga tanim na puno ng mangga. Sa may kaliwa naman, sa may panig ni Hector, ay may mga trabahador na nagkokopra. Ilang kilometro ang tinagal bago huminto ang sasakyan sa harap ng isang bahay. Ancestral house. She was amazed by the Spanish architectural design of the house. It is so obvious that the house has been preserved and protected from renovations, kung meron man. Limitado lang ang mga napapanahong pagbabago nito. Ibang-iba sa bahay nila Hector sa Manila, nevertheless, both houses are breathtaking. Nakakunot pa rin ang noo ni Hector habang nakatitig sa kanya, but she refused to answer him. Sa halip ay binuksan niya ang pinto ng sasakyan sa may panig niya. Pagkababa ng sasakyan ay sariwang hangin ang sumalubong sa kanya, maligayang pagdating. Napalingon si Chantel sa bakana ng bahay. Sa nakabukas na dalawang panel na pinto ay nakatayo ang isang babae. Puti na halos ang nakapusod nitong buhok. Must be 55, 60, she was not sure. Nabitin ang masigla nitong pagbati sa kanila nang masilayan ang mukha niya. Veronica, gulat nitong wika. Napakunot noo si Chantel sa tinura nito, akma siyang magsasalita nang mapansin ng matanda si Hector na nasa tabi na niya. Senyorito Hector, wika ng matanda na pinasadahan ng tingin ang mga sugat ng binata na may bandage. Agad itong linapitan ni Hector. Kumusta na ho, Nana Felisa? Nakangiting wika nito. Gulantang na napatitig si Chantel sa lalaki. Tama ba ang nakita niya? Ngumiti ang lalaking ito, and it was authentic, for that matter. Sus Maria, na bata ka, ano ba ang nangyari sa'yo? Nag-aalala nitong pahayag. Kaya ayaw na ayaw ko na nagmamaneho kayo ng nakainom. Oo. Inakbayan ito ni Hector gamit ang kamay nitong walang injury. Nana, daig niyo pa ang isang ina kung manermon. Tiyak na iyan din ang sasabihin ni Doña Dolores kung nabubuhay pa siya, wika ng matanda. That changed the atmosphere. Biglang umigting ang mga panga nito at sumulyap sa kanya. Sinundan ni Nana Felisa ang pagtitig ni Hector sa kanya. May kasama ka, iho, nagkibit ng balikat si Hector. Si Chantel, Nana, my nurse, lumingon ito sa kanya. Si Nana Felisa, pakilala nito.
Masusing tinitigan siya ni Nana Felisa, as if she knew her, biglang nailang si Chantel sa paninitig na ginagawa ng matanda. Magandang araw ho, magalang niyang bati dito nang nakangiti. Kahit saan tingnan ng mukha mo ay hawig ni Veroni. Come on, Nana, putol ni Hector sa sasabihin ng matanda, don't tell me na hawig siya ng kung sinong artista, wika nito sa nababagot na tono, aba maganda ang nurse mo na ito, pwede nga naman siyang maging artista, hindi ba, hiha? Nakangiting wika ni Nana Felisa. Alanganing gumanti ng ngiti si Chantel, yeah, beautiful, Hector said while looking at her face intently, dangerously beautiful, he added in almost a whisper, pero sapat upang umabot sa mga tainga niya at marinig ni Chantel, nakatayo siya doon na tulala, nakatingin siya ng diretso.